2,500 na lahat. Plus charge sa GCash kaya naging 2,500. So, later lang, later. So, ayan. Ayun, Inco die grinder. So, ayan. Sana legit na Inco. Okay. So, talagang napakalaki mga tropa. Mabigat pala to. So, tingin ko mga tropa legit naman kasi mabigat. So, ayun, sige, ilabas muna natin mga kanyang mga parts. Mayroon siyang tools na open range. Siguro ano to, 12. Ito naman 14. And then ito mismo yung pinaka motor o grinder. And then parang may mga grinding stone pa siyang kasama. All white lang siya mga tropa. So yun lang yung kasama niya. Bibili na lang tayo mga tropa ng bala. So mas mabigat siya sa expected natin ano. Mukhang okay naman, sana tumagal mga tropa. Perfect naman yung pagkakabalot niya ng bubble wrap. Tapos dito sa kanyang adjustan. Okay. Dito sa kanyang pinaka shock or pinaka anong tawag nito. So dito sa shock mga tropa, kailangan pala may specific na bala na kailangan bilhin. Tanggalin natin. See. So, nung binili ko siya mga tropa, nakalagay sa kanyang sticks na parang 6mm ata. Yan o. 6mm yung balang kailangan. So, ang susunod na project natin mga tropa, ibibili tayo ng bala. Yan lang, para makasure tayo mga tropa na 6mm nga. Mahina tayo sa tansyahan. Kuha muna ako ng caliper. Itong caliper natin mga tropa ay digital kaso sira na. Discard lang din siya. Nadali tayo kasi hindi siya ganun kachamba nung nabili natin. So defective kaagad yung kanyang monitor. So ay dito muna tayo sa maliit. So itong maliit na in-expect kong, or ito yung ginagamit ko lagi sa mga dukutan mga tropa, mga pampinising. Ito sa 3mm. So ito yun. So papakita ko sa inyo. Na hindi po pwede yung 3mm. So ayan mga tropa, alog. Yan. So ang babagay sa kanya is yung 6mm talaga. Ito din. So ito yun. Yun. Swak na swak mga tropa. Ganitong bala yung kailangan nyo kapag 6mm yung steam, kapag die grinder ang inyong gamit. Well, depende siguro sa mga tropa sa klase ng die grinder. Pero sa akin, ito talaga yung magmamats. Ayan o, yan. So, paano magsikip niyan? Ganito lang. Kailangan may pangontra. Tapos ito yung sa kanyang pinaka shock. Ganon. So, yun. So, sa mga katulad kong may die grinder or mga gustong bumili, huwag nyong gagamitan ng plies, vice grip or something na panghigpit dito. Pwede siguro kung may kamats. Teka, sukatin natin ilang mm ba ito. Nasa ano nga mga tropa, nasa 12. Yun, okay, kung may tool kayo na 12, open range, pinakadabis dito open range, mabilisan. At yung sa baba naman is 17. So yun, kung nawala nyo to, yung ganitong open ranges nya, pwede nyo gamitan ng 17 at saka 12. Pero para sa akin, ito talaga.
So ayun, I hope mga tropa tumagal tong die grinder natin, ano. Ayan, carbon brass na kasama. So talagang napakalakas. And then 550 watts na ko. Mabubutas tayo nito sa kuryente. Anyway, hindi naman siguro ganun kalakas sa kuryente ito, basta papitiks-pitiks lang yung trabaho. Kung siguro hindi naman kailangan gamitan ng die grinder, bariya na lang, okay na. Ito kasi mga pangmalakasan to. Gamit ko na tong die grinder ko na to. Sobrang solid mga tropa. Itong hawak kong carbide is nasa ano na lang, sinukat ko na sa 105 mm na lang siya. Pero original mga tropa, nasa 150 mm to, yung haba nito. So ganyan. So yan. Now, nung unang pa-under ko sa kanya mga tropa, na naka-neutral lang, walang bala, kala ko okay lang, pero nung sinalpakan ko na siya ng bala, itsura niya yung ganyan. Yan, grabe mga tropa. Magugulat ka pag hindi ka pa nakagamit ito, talagang sobrang magugulat ka, kasi yung carbide natin na sa 150 mm yung haba, kumanon siya, lumundo. Sa madaling sabihin, may break masyado dahil sa sobrang haba. Gawa ng nasa dinouble check ko dito mga tropa, ang nakasulat, yan, nakatagilid. Ito na lang sa karton. Ayan mga tropa, nasa 29,000 RPM siya. Ginawa ko, sobrang tuloy ng ikot niya. Kaya ang ginawa ko mga tropa, ito, yan, umorder ako mga tropa ng kanyang pinaka controller. Anyway, pinaka-adapter siya mga tropa, para doon na lang ako magmi-minor or mag-a-adjust ng kanyang voltahe, para kaya siyang kontrolin na hindi siya ganun ka-aggressive. So payo ko sa mga bago nito mga tropa na gagamit nitong die grinder na to, pag-aralan nyo yung haba ng ikakabit yung bala. At ingat, doble ingat, kailangan walang mga tila-tilang ganyan habang umiikot at sasabit dito yung tela. Naku po, disgrasyang malupit. So yun lang mga tropa, talaga napakasolid nitong Inco die grinder na to. So siguro sa tingin ko kahit anong brand pa yun mga tropa, basta die grinder, talagang napakataas ng RPM nya. So yun lang, talagang solid mga tropa, solid.